kwento ng pasasalamat dahil higit pa sa pag-aalaga sa amin araw-araw, alam namin kasama namin kayong palagi sa panalangin at nananatili kayong matatag sa pananampalataya. Mama, tagal pa ba yan? Ito, Nicole, patapos na. Kumusta yung pag-aaral mo pala? Bukas may workshop kami. Ikaw, Chris, kumusta naman yung pag-aaral May mo? contest po kami next week. Pagbutiin nyo, ha? Supportado namin kayo ng papa nyo. Hindi yung pagkain. Ayun yung malaman natin naman. Asan na ba yung tatay nyo? Morning. Morning, ma, anak. Good morning, ma. Morning pa. Nakasarap ako na almusal, ah. Favorite natin yan, no? Oras na pala. Malilate na ako sa trabaho. So, yung baka may nakalimutan ka, yung baon mo, nandiyan Ma, ka? una na ako. Ma, anak. Una na ako, ah. Bye pa. Ay, ka. Oh, yung bag niya, Papa. Pa, yung bag mo. Yun. Thank you, ma. Ingat ka. Sabay. O mga anak, ihanda nyo na yung mga gamit nyo. Parating na rin yung service. Ingat kayo ha. Yung mga, check nyo yung mga gamit sa school. Padala nyo ba? Opo. Ingat kayo ha. Mag-webinar kami po. Bye, ma. Bye kayo mga anak. Ganito ang buhay namin araw-araw. Maagang papasok sa trabaho ang masipag kong asawa na si Carlo at papasok naman sa paaralan ng aking mga anak. Habang ako na ina ng tahanan ay may iwan sa bahay. Abala ako buong araw sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng aking pamilya. Payapa at masaya ang aming buhay. May maayos na trabaho si Carlo at ang mga anak ko naman ay masipag na nag-aaral. Maayos ang takbo ng aming buhay, pagkat naibibigay namin ang pangangailangan namin sa bahay at nakapag-aaral ang aming mga anak. Ngunit dumating ang isang araw na pareho naming hindi inaasahan ni Carlo. Ama, kamusta ka pala ngayon? Ito, talaga sa mga anak mo tsaka yung gawain sa bahay. Yun lang naman din. Ikaw? Napadaan ako kanina, binabalitaan ako. Yung asawa daw ni paring Homer, malapit na daw mga anak. Ay, sinabi rin sa akin ni Maring Casey na kukunin din daw tayong ninong at ninang. Okay. Hello? Hello, boss? Yes po. Ganun po ba? Sige po. Ganun na lang po. Baka ganun na po mangyayari. Sino yung kausap mo? Yung boss ko tumawag kanina. Musta? Anong sabi? Isa daw ako sa matatanggal sa trabaho. Isip ko pa naman yung mga anak mo. Nag-aaral na. Si Nicole, nagka-college na yan. Tsaka yung mga bayarin sa kuryente. Tubig. Paano na yung mga yan? Kung wala kang trabaho. Hindi ko nga rin alam kung nagagawin ko. Simula noong mawala ng trabaho si Carlo ay palagi na akong balisa. Nag-aalala ako sa araw-araw kung saan namin kukunin ng pera upang mabayaran ang lahat ng aming mga pangailangan. Kabi-kabila ang bill ng kuryente, tubig, bukod pa ang mga napag-utangan at higit sa lahat ang pag-aaral ng aming mga anak. Dumating sa punto na hindi ko na alam ang dapat pang gawin. Nang isang araw ay nakasulubong ko ang dati kong kaibigan. Uy, kumusta? Basta ka na. Ito, daming ginagawa. Ikaw, kumusta? May gaganapin na Bible study sa amin, sa bahay namin bukas. After ng tanghalian, pwede kang pumunta. Sige, Kapag may susubukan ko time. Marami kasi akong ginagawa din. Sige. Asan kita? Sige. Yeah, thank you. Uy, Aya, buti nakarating ka. Mga kasama, si Aya. Hello. Ikaw po si Aya? Opo. Nababanggit ka nga po yung English nila. Ano po ba po? Yan, ngayon. Sabi nga sa Acts 16, verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka.
ikaw at ang iyong sambahayan. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na iyon ay tinanggap at sinampalatayanan ko ang Panginoong Hesus, kaya't alam kong natamo ko na ang buhay na walang hanggan. Panginoon namin Diyos, salamat po sa katotohanan ito. Nalaman ko po, Lord, na ako po ay nagkasala sa inyo at makasalanan. At naniniwala po ako, Panginoon, na kayo po ay namatay at muling nabuhay, Panginoon, upang baligtas po ako sa akin pong kasalanan. Simula noong ako ay sumampalataya sa Panginoong Hesus ay nagbago ang aking buhay. Gumigising ako ng maaga upang pag-aralan ng kanyang mga salita at dito ay mas nakilala ko pa ang Panginoon at ang kaya niyang gawin sa aking buhay. Alam kong hindi agad nawala ang aming mga problema, ngunit patuloy akong nanalangin sa Panginoon kaya't mayroon akong kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At hindi naman ako nabigo. Kinalaunan ay nakahanap na ng trabaho ang aking asawa at unti-unti nang umayos muli ang lahat. Ngunit hindi na ito ang problema ko, kundi nais ko na makarinig rin ng mabuting balita ang aking pamilya at sila rin ay maligtas gaya ko. Isang beses ay napagpasahan ko ang dumalo na rin sa church kung saan dumadalo si Priscilla at ang asawa niyang si Aquila. Uy, buti nakarating ka. Kamusta ka na? Ito, mabuti naman. Wala naman kasi akong ginagawa, kaya pupunta na lang ako. Buti na lang. Tara, punta tayo. Akila, nandito na pala si Aya. Good morning po. Aya, welcome sa church namin. Sisimula na tayo sa service. Sige po. Sa una ay nakakapanibago hanggang sa linggo-linggo na rin akong dumadalo. Uy, kumusta? Magandang umaga, Aya. Magandang umaga. Ay, kasama mo. Ay, yung mga anak ko, si Nicole, saka si Sila po, Pastor. Magandang umaga po. Welcome sa church. Buti naman nakasama kayo, no? Praise God. Si Mr. Nasaan? Ay, uy siya kasi kakarating lang po kasi ng panibagong trabaho. Sige, pag-pray natin na sana next time makasama ka. Para kumplado na kayong family, no? Kasi, and ngayon, magsisimulan tayo ng service. Tara, punta tayo. Welcome po. Welcome po sa Kinalaunan ay nakasama ko na rin ang aking mga anak sa church kung saan nabahagian din sila ng mabuting balita ng Diyos. Sa susunod, panalangin ko na makasama na rin namin si Carlo. Wala namang tao ah. Pagod magtrabaho. Kakagutom pa. Wala nang ulam. Hinanda. Ano naman yung asawa ko? Hindi na ako nakasikaso. Tatrabaho na ako. Pagod pa ako. Suya ko ganito. Nandiyan na pala si Papa. Ito na pala. Ay, Kumain ka Ma. na? Di pa. Ito na nga ako eh. Di ka man na nag-iwan ng pagkain eh. Akala ko kasi mamaya ka pa uwi. Akala ko overtime ka.
Parang nakakalimutan na ako. Parang hindi ko na ako inaasikaso. Pa, hindi naman sa ganun. Pasensya ka na. Hindi na maulit. Pero wait lang, paghahanda na lang kita. Dumating ang isang araw, pinakita sa akin ng Panginoon ang dapat kong gawin bilang asawa upang mahikayat ko si Carlo na sumama sa amin. Sa mag-church tayo. Sama ka sa amin. Oo nga pa, masaya doon. Sama ka na. Sige. Pero pag-iisipan ko ba kung makakasama ko? Sige, asahan namin yan ng mga anak mo ah. Naantok na ako, matulog na kami. Dahil Gabi na pala. Gabi na. Lakit ako. Ano naman? Tulog na tayo. Mamaya na pa. Mag-pray muna tayo. Mag-pray natin yung family na. Okay. Sige. Sa bawat araw na lumilipas ay patuloy kong inaaya si Carlo na sumama sa amin sa church. Araw-araw ko rin siyang inaayang manalangin kasama ko. Bilang isang ina at asawa, nais ko lamang para sa aking pamilya ay ang makasama ko sila hanggang sa langit. Tara na pa. Tulog na tayo. Oh, pa. Bakit ka nakabihis? Araw kayo na ko, di ba? Araw ng pagsamba. Kailan kayo nagising? Sasama ka na sa amin? Oo, sasama na ako sa inyo. Kaya gisingin mo na sila, mga anak natin. Pero magbihis na sila. Ito ba to? Oo, totoo to. Dali, magbihis na kayo. Mag-ayos na kayo. Muli, ako si Aya, isang ina, binago ng Diyos ang buhay ko at ang aking pamilya. Mula na ako'y nanampalataya. To God